Because you're everything to me. I'm finally feeling free. All of what I dreamt and now I find it next to me. I come to understand this is what I want to share. And that's what happens when we fall in love. King Lack Watcher vlog. Just want to eat. You want some? No. Bili ko. Cheesy. Masarap na ito. Cheesy fries. Lasang cheese. Down. Ano ba yan? Yung ano sa bed. Gusto ko kasi ito kasi pwede mo i-stand to. Malabo na rin mata mo. Nag-eyeglass din ako kapag ano eh. Yun, so, pag nagbabasa ako ng maliliit na letra. Gumagano na kasi ako magbasa eh. Tumingin ka kasi tanga-tanga naman na itong kausap. Hindi ako magbasa. Hindi ako ganyan. Matisip lang ako. Oh shit, bakit may... Nagkaroon ng cheese yung damit ko. Bobo. Kaya palang lagkit. Teka lang. May stigmatism lang ako. May ano talaga, parang alam mo yung mukha ako na akala mo bigat-bigat. Bigat ng ulo. Yung ulo ko parang bigat-bigat. Nabasa ko sa Google. Pag may stigmatism ka, the first thing yung ano, Ay. suot mo yung sa ano mo, sa lamis mo, para mawala daw yung sakit. Papaniwala ka dyan. Ay, mo try. Ngayon, minumpisahan ko lang. Kasi madalas masakit ang ulo ko eh. Kaya nasa work ako, sa gabi sa hapon, sumasakit na siya. Tapos nagalabo. Ako sumasakit ulo ko pag wala akong pera. Oo. Kasama na rin yun. Sobrang sakit ko. Sakit ng ulo pag wala akong pera. Ang sarap manapak ng tao. Yaga. Ayun na nga, ayun na nga, mag-market muna tayo. Nalaman ni Isa na nandun sa'yo. Mahal mo. Sabi ko, anong problema? Sabi ko niya, kasi nga, kilala niya na kasi, Bakit naman kung ano lang meron doon pagkain, yun na lang, hindi niya obligahin sarili niya magbigay doon. hindi, yun na nga, hindi na yun maglalabas ng pera. Yung pang-ibig niya sa liit, hindi naman maglalabas ng pera. Kung ano meron doon, hindi na yun mag-ano, parang amaasan na siya. Kaya nandun na yung kaila Kung kayo-kayo lang din naman doon, hindi magpakisamahan na lang kayo. Kailangan niya sa buhay makisama. Kasi ako, kahit saan mo ako dalhin, kahit saan mo ako patirahin, kahit sino makasama ko. Iba-iba naman tayo. Ayun na nga eh. Ewan ko ba? Ako, kahit saan mo ako dalhin, kahit sino pang punso pilatong kasama ko. Kahit kasamahan, pakikisamahan. Hindi natin kung anong mangyayari sa kanila. Di mag-boxing silang dalawa. May ano siya kasi at least makasama na sa may ibang bagay na hindi nagagawa ni JM. Mataw ito, mauutusan niya yun doon sa kung anong... Yun nga, sabi ko sa kanya, hayaan mo na yun doon. At least may makasama ka na kahit pa paano may maaasahan ka. Kasi si JM, hindi ginagawa ni JM yung ginagawa niya. Kung utusan niya na utusan, walang problema. Mag-ano siya doon ng, ano siya pa sa, ano niya,
budget niya, basta maasahan lang niya. Eh kung isa rin ano na Madali naman utusan yung batang yun. ipindot, di kalabit, mahirap din yung ganun. Ay, bahala sila basta ako, in-offer ko yung bahay. Kung tumira kayo dyan, mag-away kayo, bahala kayo buhay nyo, malayo ako. Wag lang kayo mag-away sa harapan ko at pagsasapakin ko kayong dalawa. Yun lang yun. Kakapagod na ma-stress. Para sa akin, mas okay na doon si Oo talaga. Kasi nga, alam mo yun, mautusan mo ng ano, Oo, pang madalian. Kung may mabibigat na bagay. sa bahay. Si Jenny naman, masculine yun eh. Nakausap mo ba si Danica? Sabi ko nga, baka pinapaayos mo yung bahay, kaya natutulog yun. Wala. Sabi niya, okay na ate, okay. Okay, good. Baka na ako magpagawa ng bahay kapag alam kong titira na talaga ako. Hindi naman si Jason makakakit sa taas eh. Yun sa baba. Kaya yan, sa baba lang siya kasi hirap siya makakit doon. Sa baba lang talaga siya. Nandun si JM sa taas. Sila ni Oo. Oh. Si JM, hindi pa na-convince na doon mag-stay. Eh, sabi ko, gusto ko na kayo makaalis dyan sa Caloocan. Feeling ko kasi wala na kayong progress, wala kayong ano dyan. Feeling ko parang hindi na kayo nakaalis sa kahirapan. Hindi, para may iba naman yung environment. Yun nga, explain ang problema, ayaw niyang umalis doon. Ano yung bahay kasi? Gusto niya? Nandun pa ba kuya niya? Paalis daw, sa July pa siya umalis eh. Malapit na. Saka ano eh, na magkasundo ng kuya niya, hindi na naman sila nag-ano. Anong selfie pa na magkasama sila sa parang hindi sila, parang magkaibang tao nga sila eh. Yaman mo na lang sila. Balang araw, parang kami lang yan ni kuya. Balang araw, marirealize nila na it's not good na merong anger sa puso. Ito nga, yung matanda ang problema. May problema rin naman kay JM, pero yung inaasal ng matanda, hindi na dapat inaasal na nakakatanda. Yaman mo na lang siya. Kaya hinayaan ko yun. Basta ako, I love you all. Yung isang araw si JM, itinisan, umiiyak na susumbong. Parang ayaw na ng alam mo naman mga sensitive din yun. Wala kang sakit sensitive eh. Lalo na ngayon, mas sensitive siya. Sensitive at saka irritable. Sensitive naman yung niya. Pinasa niya sa akin yung conversation nila. Isan, alam ko naman si Jason, may iba yung pag nag-text ka, pag nag-usap kayo ng text message, iba yung parang ini-imagine mong tone ng niya, ng message niya. Alam mo yun? So, nami-misinterpret. Nag-out ganyan. Hindi na kami lagi. Kaya, madalas hindi kami nag-uusap niya kasi naiirit na rin ako sa kanya. So ngayon, ang sinabihan siya ng kuya niya, kung inuulit ko yung mga tao sa paligid, ginagamit ng pakit mo. Ano ba nasabi ko sa'yo? Hindi. Ang ngayon pa lang kasi tayo nag-usap. Huwag daw niyang inuuliga mga tao sa paligid niya. At huwag daw niyang gamitin ng sakit niya para pagsamahan sa usundin siya. Parang ganun. Saan sila kumukuha ng ganyang mga Saan sila umuhugot ng ganyang mga salita? Sino man taong gusto magkasakit? Yun na nga. Di ba? Siyempre, nasaktan naman yung
kung ako papipiliin, o si Isan ang papipiliin, mas gugustuhin ko wala akong sakit, no? Sinagot siya ni Isan, sabi niya, ano mo pinuobliga? Parang sinasabi mo sa akin na ginusto ko itong sakit na to para lang tao ang masumunod sa akin. Parang ganun. Sabi niya, alam ko naman na kasalanan ko itong nangyayari sa akin, kaya hindi ako hindi ako salita. Alam ko naman kasalanan ko. Kung tutuusin, mas gusto ko nga sa nangyayari ito, mas gusto ko na lang mamatay kasi ayoko maging mabigat sa inyo. Nakakapag naman yung diba? All I can Sabi ko say, na lang sa kanya, nobody wants to be sick. oo naman, wala naman talaga may gusto. Kaso, sabi na, kahit sabi ko rin yung isa, na huwag siyang salita ng gano'n, yung din. Saan hindi rin kami nag-iisa. Kasi, No need mo nang sabihin sa kanya yun. He's old enough para maintindihan niya mga or maghinay-hinay ng ibubuka ng bibig. Hindi porket meron ka kakayanan, meron ka rin kakayanan bumuka na lang ang bunganga mo nang hindi ka nag-iisip. Minsan kasi kaya sabi ko sa kanya, ang pera talaga, demonyo talaga yan. kaya sabi ko sa kanya, as much as possible, huwag ka na lang humingi ng pera sa kanya. Kasi parang hinihingihan siya, which is normal siguro. Pag hinihingihan siya, nai-stress siya. Alam naman may mga bayarin siya, pinapagawa niya yung bahay niya. Isipin niya lang naman niya, wala na kayong magulang. Kanino ba siya lalapit kundi sa'yo, sa kanya? Yun nga, hindi yan ang It's a utak niya eh. common sense na lang, ha? Kung may magulang pa kayo, wari hihingi pa yan yung isa sa kapatid mo. Dito siya sa nanay mo, sa magulang mo. Alam niya yun, pero hindi niya ginagawa yun. Kasi nga iniisip niya, nandito ako. Parang ano lang din sa amin yan. Kapag nagbebenta ng ari-arian ng ang isa kong kapatid na magaling na sabihin, wag nyo nang bigyan si Lali ng share kasi nasa abroad. Anak kaya ako kahit saan pa akong lupalop ng mundo pumunta. Walang ganun. Di ba? Siya. Kahit balik-balik tarin mo ang mundo, anak ako ng magulang nila.